Anong gupit natin ngayon? Kwento ni Russell Molina, guhit ni Hubert Fusio. Sikat na barbero ang tatay ko. Araw-araw ay mahaba ang pila sa kanyang barberya. Kahit ang mga tao sa kabilang bayan ay dumadayo pa sa amin para lang magpagupit sa kanya. May magic daw kasi ang mga gunting niya. Anong gupit natin ngayon? Yan ang laging bati niya, sabay pagpag sa puting kapa. Mahikero nga ata itong si tatay. Konting gupit sa kanan, konting gupit sa kaliwa, konting ahit sa gilid, konting hati sa gitna. Huling-huli ni tatay ang tamang gupit. Ang bawat hiblay sumusunod sa utos ng kanyang suklay. Walang naliligaw. Lahat pantay-pantay. Malalaking ngiti ang kadalasang nakikita ko sa salamin tuwing patapos na si tatay at naglalagay na ng pulbo. Ang galing talaga ng tatay mo, iho! Pahangang sinasabi ng mga parokyano. Kuhang-kuha niya ang gusto ko. Masaya ang lahat ng ginugupitan ni tatay, maliban sa akin. Ayaw na ayaw ko kasi sa gupit ko. Kung titingnan nyo, ang mga litrato ko'y maiintindihan nyo ako. Iisa lang kasi ang hitsura ko. Para akong may bao sa ulo. Simula baby pa lang ako'y ganito na ang gupit ko. Hindi na napalitan. Hindi na nagbago. Kahit na anong gawin kong suklay at ayos dito'y bumabalik pa rin sa dating anyo. Madalas tuloy akong mapakamot ng ulo. Bakit kaya hindi ako tinatanong ni tatay ng anong gupit natin ngayon? Di lang iisang beses kong naisip ang isasagot dito. Minsan, naisip kong pahabain ng aking mga patilya. Mahaba. Para pwede ko nang kabitan ng mga saranggola. Ang sarap sigurong magbisikleta habang sumasayaw-sayaw ang mga buko-buka. Kung makapal at kulot naman, lagi na akong may dalang unan. Pwede na akong umidlip kahit saan. Boy! Wag tutulog-tulog. Nako, parang bigla ko tuloy narinig si nanay. Halika rito't tulungan mo akong magbuhat ng mga paninda ko. Mas maganda siguro kung hugis basket ang buhok ko para mas madaling dalhin ang mga nilalakong puto seko. Maganda rin siguro kung tayo-tayo ang buhok ko at kulay berde pa ito. Bidang-bida ako sa taguan dahil walang makahahanap sa akin pag nagtago na ako sa mga damo. Sandali, sa barbero ba ako pupunta o sa hardinero? Nakakita ka na ba ng pugad sa ulo? Sabi kasi ng kaklase ko'y yun ang uso. Yung magulong-magulo at parang magkakaaway ang mga hibla ng buhok mo. Kinakabahan lang ako at baka may mangitlog na ibon dito. Hugis palong, korting sombrero, mukhang payong, gupit sundalo, sari-saring estilo ang naglalaro sa utak ko. Isang araw ay kinausap ako ni tatay.
Bakit bigla kang lumaki, iho? Ang sabi niya sa akin habang kinukusot ang buhok ko. Dati-rati, di mo pa maabot ang silyang ito. Ngayoy parang malalampasan mo na ako. Ang bilis talaga ng panahon. Di na baby ang anak ko. Pinaupo ako ni tatay sa silya at sinuotan ng kapa. Ang haba na ng buhok mo, ang sabi niya. Anong gupit natin ngayon? Nagulat ako. Di tuloy ako nakasagot. Gupit binata ba, iho? Kindat niya sa akin. Napangiti ako at tumango ng opo. Pumikit ka muna't baka ka mapuwing, sabi ni tatay habang tumatakbo ang suklay sa may noo ko. Konting gupit sa kanan, konting gupit sa kaliwa, konting ahit sa gilid, konting hati sa gitna. Pagdilat ng mata ko'y nakita ko ang pinakamalaking ngiti sa salamin. May magic nga ang gunting ni tatay.